Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC para sa paparating na eleksyon. Yan ay kahit pa may ilang election officers sa Mindanao ang walang awang pinatay. Para sa update, magbabalita live mula sa Laguna, si Mon Gualvez. Mon? Cheryl, tama ka, no? Tuloy-tuloy yung ginagawang paghahanda at nasa schedule naman daw ang COMELEC para sa paparating na 2025 midterm elections. Katunayan, dumating na ang mahigit 100,000 automated counting machines o ACM na kumpleto na yan dito sa Biñan, Laguna. Pero kasabay ng mga naturang paghahanda, ilang mga election officers nga ang napatay sa Mindanao. Sa dami ng balang tumago sa sasakyang ito sa Salvador, Lanao del Norte nitong Lunes, kitang-kita na siniguro talaga ng mga salarin na hindi na maubuhay pa ang election officer ng bayan ng Nunungan na si Mark Orlando Valeser II. Bago ito, napatay din nung Sabado ang assistant election officer ng Isulan Sultan Kudarat na si John Nico Alan Pandoy. Base sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang sospek na hanggang ngayon ay hindi patukoy kung sino. Ang mga pamamaril sangkot ang mga opisyal ng COMELEC, mariing kinukundina ng ahensya at pinatututukan sa pulisya na matugis kaagad ang mga responsable sa krimen. Hindi po kami titigil dito hanggat hindi namin nakukuha ang hustisya. Kung ito, pababayaan at makakalimutan na lang ng lahat na naman, lalo na lang may magkakaroon ng takot ang mga kababayan natin. Hindi pa man panahon ng pangangampanya, malinaw daw na may kinalaman sa halalan ng pananambang. Yung gumagawa ng ganyan, duwag, tatakbo-takbo ka, di dapat yung kalaban mo ang inyong hinaharap, wag kami. Pero at the same time, hindi kinakailangan may culture of violence sa panahon ng halalan. Kinakailangan ipatunayan natin na kahit halalan yan, fair competition lang. Bakit pagka pumatay ka, mananalo ka? Hindi naman daw magpapadala sa anumang pananakot ang COMELEC. Dahil sa mga insidente ng karahasan, pinalilipat na sa ibang assignment o lugar ang lahat ng mga election officers at iba pang opisyal ng COMELEC na may mga kamag-anak na tumatakbo, pati na rin yung mga nakakatanggap ng death threat o banta sa kanilang buhay. Nananawagan din ng COMELEC na repasuin ng loophole sa batas na maituring na kaagad bilang kandidato ang sino mang tatakbo pagkahain pala ng kandidatura. Sa ngayon kasi, magkakaroon pala ng jurisdiction ng COMELEC sa mga kandidato oras sa magsimula ang campaign period. Ibig sabihin nun, para kaming pwede na lang kaming patayin anytime. Wala kaming pwedeng ilagay sa COMELEC control. Wala kaming pwedeng ideklara under areas of concern sapagkat wala ka pa kaming kapangyarihan. At sa Enero pa, nakatakda magpatupad ng gun ban para sa darating na halalan. Hindi po kami titigil dito. Cheryl, umaasa ang COMELEC na magkakaroon kaagad ng resulta yung ginagawang investigasyon ng PNP hinggil sa mga napatay na election officers at hindi lang basta resulta kundi may mapanagot at talagang may mahuling mga sospek o mga nasa likod ng naturang pananambang. Samantala dito nga sa Biñan, Laguna, kasabay ng pag-deliver ng last batch ng mga automated counting machines nagpadala na ng nasa 2,000 ACM sa iba't ibang panig ng bansa para naman sa gagawing election drive or voter education drive ng ahensya para nga sa darating na midterm elections. Kasabay din naman ito or kasunod naman ito, isasalang na sa international certification assessment itong mga hardware at software ng ating gagawing eleksyon plus yung kumbaga election sa ibang bansa. At the same time, yung transmission ng mga boto sasalang din sa international certification. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.